Hi. So, hello, everyone. Physics natin. Physics to. Physics class. Tackle yan dito, chapter 1, unit, physical quantities and vectors. Okay, ito ay galing sa University of Physics with Modern Physics, 13th edition. So, move na tayo sa ating lesson. And so, una nating tatakal the nature of physics. Okay? So, physics is an experimental science based on observation and measurement. Okay, dyan muna tayo. Observation. Observation. Bored yung mga tao nun, may napapansin sila, ay, paano kaya yun? Diba? Ngayon, syempre, gusto nilang ulitin yung nakita nilang, yung na-observe nila. So, ang gawin ulit. So, yun yung experiment. Yun yung experiment. So, observation na lang. Sa experiment. Then, after nila mag-experiment, kalun siya ng conclusion. Ano pang conclusion na to, sir? Conjecture mo na yan. Ito, conjecture. Ano ba ibig sabihin ng conjecture, sir? Ano? Hindi sure kung tama ba yung conclusion. Hindi sila sure kung applicable ba yung gawang conclusion or yung result sa lahat ng bagay. So, ganun yung sa conjecture. Wala sila nun, kasi sila yun. Yung problema nila yun. Ngayon, inaaral yun. And then next we have here, yung mga inaaral na natin. Physical theories and laws developed to explain nature. Diba? Yung mga yun. So, punta tayo dun sa mga taong bored. Parang nagkaroon ng mga inaaral tayo. Bored sila nun, kaya tayo naghihirap ngayon eh. Ay, so let's move. Yan. Sino ba yan? Hindi ko rin sure. Move tayo, tingnan natin kasi ito. Uy, theory of Galileo. Walang ganito class ha. Wala theory of Galileo. Nilagay ko lang dyan. Okay? So, ganito. Si Galileo class. Kung ano-anong ginagawa niya nun. Eh, kung saan-saan siya napadpad nun eh. Padpad nga siya dito eh, ganyan. Yan. Padpad siya dyan. Ano ba yan? O, kaya na ba mag-search? Kaya niya yun. Eh, si Galileo, class, pumunta siya sa taas ng Tower of Pisa. Ngayon may dinala siya doon. Ay, dinala niya, sir. Ito lang. Pasok ka, ito. Diba, lakas niya, oh. Cannonball yan. Lakas niya, cannonball. Okay. Dinala yan sa taas daw. Oh, ayan. Oh, di ba? Tapos anong ginawa niya, sir? Wala lang, dinala niya lang sa taas. Okay na yun. O, tapos na yung lesson. Hindi, no? Dinala niya sa taas. Tapos, syempre, kapag dadali mo sa taas, try mo, ibaba. Ganun ginawa niya eh. Ay. Eh, so bakit ganun yung naging result, sir? Si Feder natin magaan. Magaan siya. Tapos naka-spread pa yung feather. Kapag pababa eh, slowly si may air resistance. Pero yung full na point ni Galileo, magaan. Next, si Cannonball, malawak yung surface area ng Cannonball. Pero si Cannonball kasi mabigat. Okay? Mabigat si Cannonball, si Feather hindi. So, may ang conjecture ni Galileo dito, may epekto yung mass. May epekto daw yung mass. Ewan, tigas naman. Basta yung sinabi niya, sabi niya sa akin, chinat niya ako. Sabi niya, may epekto yung mass pre. O sige pre, ba't na siya dyan? Siya yun eh. Buhay niya. Pero what if? What if? Punta si Galileo sa vacuum. Punta siya sa vacuum. Okay? So, dito sa vacuum na to, dinala niya syempre yung yung mga gamit niya. Yung dalawa dun. Yeah. So, dito sa vacuum, anong gagawin natin sa vacuum, sir? Maglilinis ba?
Siyempre hindi. Hindi tayo in a vacuum kasi class, it's a very ideal, no, very ideal space. Okay. Very ideal space. Wala tayong resistance, wala tayong ibang problema dito class. Right? So kapag nasa vacuum tayo, ayun. Diba, kita nyo. Diba? Kapag nasa vacuum tayo, nag-a-apply yung ating acceleration due to gravity in 9.81. Wala kasi siyang ibang problema, eh. Siya lang. Yun. Actually, walang problema yung dalawa nating objects din. Si gravity na. Okay? So, yun. Ganun yung mga, ano natin, ang mga theories ngayon. So, move tayo sa next. Yan. So, sa physics kasi natin, diba, sobrang daming iniisip kong tao nun. Tulad ni Galileo. Napag-isipan din naman nila, pasimplihin na lang yung mga bagay-bagay. Right? So, punta tayo dito sa ating idealized models. So, are used to simplify complex situations. Diba? Kita nyo kanina, sabi natin, lagay na lang natin sa vacuum. O, isa yun sa sa mga pang simplify natin ng mga bagay-bagay. So, for example, ayan daw, a baseball in flight can be treated as a single, ignoring its size, shape, ganun daw. Sabi nga, kailangan natin, oo, ganyan, oo. Isipin mo yan. So, kapag isa-solve mo yan, ang dami-dami mong isipin, di ba? Solve mo yung force niyan, solve mo air resistance, ano yung power loss due to spin, di ba? Ano yung surface area niya, para din sa air resistance, mga ganyan. Pero pwede natin yung simple. Try natin. Tignan natin. Okay. Pang-bar tayo dito. Bakit tayo? Yung baseball din tayo. Tapos may, syempre, ito yung bat. Wala, sorry. Ito yung bat. Ito yung baseball. Try natin ha. Uy, malakas. Ay, wala na. Ay, di, wala. Itigil na natin. Wala na yung goal eh. Hindi, syempre, papabalikin natin. Yan. Kuha tayo na another set kasi syempre malayo na yung isa eh. Malayo na yung isa. Dating yun, lumayan siya. Siya. Try natin dito para tinaan natin. Ayan. Okay. So yung nung ma-hit siya, nagkaroon tayo ng force. Okay. O yun lang ba? Siyempre hindi. Pero sabi ko kahit sa inyo, isi-simplify lang natin. So kung ba may force tayo dyan with that specific direction, sabihin na lang natin yung bola ay isang point with the force due to gravity. Maganda lang yan. Yun lang, so simple. Balik na tayo. Tapos na tayo sa first isla. Okay. Tapos na tayo sa first isla. Second na tayo. Second. Right, so for standards and units, we have here, physical quantities are numbers used to describe physical phenomena quantitatively. Itong physical quantities ito, ano itong mga to? Okay. So, yung sinasabi dito, we have your time, length, and your mass. Pero dito sa time, length, and your mass, meron tayong official system of units. International system. Ito yung SI. Sir, bakit SI? International system yan. Chill mo lang kasi. System International. Yun yung tinanggal. Okay, yung tinanggal. So yan, we have fundamental quantities and SI units for the fundamental quantities like time, length, and journey. And then syempre itong mga time, length, and journey mass, itong S, M, F, Q, may unit prefixes yan. Yan, kilo, yan. Represent multiples of, pero anong nga ba? Saan ba galing tong si time, si length, si, saan galing yung mga yan? Actually,
si SM at saka si PG yung pag-uusapan natin. Hindi si timeline at kasunod. So, ayan, okay. May time, may length, may mass. So, try muna natin si mass. Mas fit muna siya. Okay, so for mass, ito yung istorya. So, meron tayong cylinder of plastic religion. Okay, so meron tayong cylinder. Okay, cylinder of platinum origin alloy kept at the International Bureau of Weights and Measures at Sydney, Paris. Okay? Hindi ko lang paano banggitin yun. Okay, so yung 1 kg natin, match siya ng specific cylinder na yun na nakatago dun sa malapit daw sa Paris. Okay, so yun yung kwento Yun yung meron kasing may nabuo daw na 1 kg. Eh dun galing yung standard natin for kg. Eh next, ito tayo sa ito na lang. So, length natin. So noon, magkwento muna tayo. Noon kasi, hindi, syempre, hindi pa sila sure kung paano yung 1 meter. So, pero meron silang may alam sila nun eh. Meron silang may standard sila lang about sa speed of light. Pero di nila alam kung ano yung distance travel at light. So, yung ginawa nila, may di ba may laser? Laser yan. Yung laser, lagyan natin siya ng crypto. Lagyan natin siya ng crypto. Pinasok natin yung crypto doon parang fiber crystal ang labas. Tapos, pinailawan nila 'to. Papailawin natin ba? Ayun, di ba? So, yung nangyari dito, yung tinabel ng ilaw natin in 1 second, yun daw, yun daw yung wonder. Paano ba nila nakuha? Yung una kasi dyan. So, we have the speed of light in a vacuum, not 299,792,458 meters per second. Okay, so, para makuha natin yung meters yan, ito yun. So, yung natin, meters natin, distance na, travel ng light in a vacuum in 1/299,792,458 seconds. Ayun daw yung meter natin. Ewan ko ba? Paano ba nila naisip yung mga yan? Basta yan daw yung meter natin. Okay? Let's move na tayo sa last part. Fine. Yan. So, meron na naman tayo dito. Chemistry na naman. Ito, hindi naman natin physics. Hindi yung chin nyo lang. So, cesium 133 atom. Okay, so cesium 133 atom. Meron siyang electrons dun sa edge niya. Na ganyan yung ikot. Ayan, umiikot ikot. So, kunin natin yan. Kailangan natin yan ng explanation para dyan sa ating time. Ito kasi yun. Ayan. Oo, di ba? So, yung we have a microwave radiation. May microwave sila ng gas. Hindi lang katulad ng iniisip nyo. Pero meron sa microwave. Okay? So, kapag binigyan natin ng microwave radiation of exactly 919 2621 cycles per second, yung station atom natin, mag-iiba yung rotation ng ating electrons dun sa dulo dun sa shell ng fission atom. Okay. Sa dulo niya, Delaunay's electrons at automata, yung natandawag nila sila. Okay? So, once na nagbago na yun, ika-count na natin yun na 1 second. Okay? Once na nagbago yun, ika-count na natin na 1 second na yun. Huwag niyo sabihin, huwag niyong sabihin sa akin kung, sir, paano nila malalaman yun? Sila na, yung na problema doon, wag mo ng problemahin. Okay na yan. Ay, ito kasi yun. Ito kasi yun. Tissue bleaching. Yan yung yan yung ginamit nila ng trust. Okay, so 1 second is abbreviated
is defined as the time required for that many cycles is microwave radiation. Okay, so yun yung 1 second. Biruin mo, ang daming numbers yun, pero 1 second lang. Nagloloko ba tayo? Let's, okay, so move na tayo sa third slide. Third slide na tayo. Wow. Yun. Okay, third slide. An equation must always be dimensionally consistent. You can only add related quantities to the same units. Nasa unit consistency na kasi tayo. Okay, tapos na tayo sa units. So we move to units consistencies. Tapos, ay, yan na lang muna. Dito na lang muna. Dito muna tayo. Equation must always be dimensionally consistent. Ano ibig sabihin nito? Magda-dimensional analysis tayo, class. Dimensional analysis. Ay, sabihin natin we have the circle here. And we have the area ng circle natin ay pi r squared. Area ng circle natin. Ngayon, yung dimensional analysis natin, alala niyo pa ba yung three physical quantities natin? We have the length, mass, and time. Okay. So, kung isipin natin, si length ay si area natin, ang, ang ano niya, ang dimension niya is in terms of length, mass, and time is length squared. Okay, length squared siya. Tapos, si pi r squared, r is a variable uh, stating that r is a variable giving the information about length of the radius. Okay? So r is a variable giving the information about the length of the radius. So sulat natin yan. So L squared is equal to pi L squared. Ngayon, since constant to, tanggalin na lang natin sa equation. So L squared is equal to L squared. Okay? Masasabi ba natin na tama yung ating equation? L squared sa kabila, L squared lang din yung sa kabila. Okay? Tama. Okay, tama. Okay, so ganyan yung sa dimensional analysis na sinasabi. Or yung dapat dapat yung yung dimensionally consistent yung ating left side of the equation with the right side of the equation. So, hindi nyo alam yung formula, class. Pero alam nyo yung units nung yung sagot. Try nyo na lang i-tweak yung given para makuha nyo yung unit. Okay. Tayo. Tapos na tayo ngayon. Dito na tayo sa dalawa. In calculations, units are treated as I like algebraic symbols. In short, variables. So unit multipliers are used to convert quantity from one set of units to another. For example, convert miles per hour to meters per second equals set of the chain of conversions. Pero di natin susundin yan. Yung mga miles eh. Di mo lang tayo sa km, kph, kph. Smooth. Unit conversions. 1 okay. Ganyan na. Ganyan. So 1 meter per second. Convert natin sa kilometers per hour. Okay? I-convert natin. Paano ba i-conversion? 1 m times 1 times 60 seconds over 1 minute times 60 minutes is equal to 346 km per hour. Okay? Sabi kanina, let us look the units as algebraic symbols or variables. Right? So, yung gagawin natin dito. Di ba, variable nga? Gusto natin i-cancel yung mga yun. So, kung nasa taas siya, lagay mo siya sa baba dun sa next conversion. Para pag multiply natin, cancel, cancel. Tapos, kung nasa baba, nasa baba siya, lagay mo sa taas para cancel, cancel. So, easy yung life kapag may cancellation of classes. Sorry, ng units. So, nagdala. Units. Units. Right.
So yung naiwan na lang, we have K and L. Diba? Dali. Ngayon, eto class ay di multiplier. Isa may specific multiplier tayo. Kapag nagko-convert tayo. Kaya na lang gumawa ng sarili ng multiplier. Yan. Basta yan yung sa M per S. 2 km PH. Yun lang. Ay, makatapos na tayo dito. So, basic. Ano tayo? Yan. We have here. Uncertainty and significant figures. So, hindi na natin gaano i-discuss sa class. Ang i-discuss na natin later for the significant figures is the ano, yung calculation rules. Ito lang. Ito lang. So, measurements are always have uncertainties. Itong mga to ay yung maximum difference between the measured and the true values or yung mga margin of errors natin. Para maano natin ito, margin of errors natin, ay ma-lesson natin, we use significant figures in measured value indicate na number of finitude digits. Okay, so kaya gagamitin natin yung sig figs natin para ma-lesson natin yung mga margin of errors. Okay, so for calculation, we have here multiplication or division. Nakasulat dyan. I-summarize natin. So sabi sa multiplication or division, kapag meron tayong given, titignan lang natin yung pinakamaliit na significant figures. In least number of significant figures. At yun yung follow natin sa sagot. Okay? Pero kapag sa addition or subtraction tayo, i-summarize lang natin, we should pick the least number of decimal points. Okay? Doon sa given. Okay? Sa given. Ako base sa given. So, yun na yun. Ayan. Let's move sa vectors and scalars. Okay, so introduction ng vectors and scalars. So one here, we have a scalar quantity described as a single number with a unit. Right? Single number with a unit. Yun lang sa scalar quantity. For example, we have time, temperature, and mass. Pero kay vector, meron siyang magnitude. Meron siyang direction. Si scalar quantity, magnitude. Si vector, magnitude, mass, direction. Magnitude, gaano kadami, right? How much? Gaano kadami. Lang. And then we have a direction. Saan pupunta? Ang galing. So, example field, we have a displacement. Okay. Siyempre, maglakad ako. Saan galing? Doon. May direction. Okay na tayo. Okay, velocity and force. Force. Okay. Sinundok ka. From the right. Diba? Sinundok ka. From the right. Wala yan. And then we have here vectors represented by arrows. The length of an arrow represents the magnitude, and the direction of that represents the vector's direction. The direction dito class usually angle in ginamit. Okay, so that's it for now. Yun lang muna yung natin, natatakan natin. I-assign na lang si vector as scalars, and then mag-need tayo ng chapter 2. Okay, so yun na lang muna class. So, thank you for listening.